Huwag ka nang lumuha, nandirito na kami. Ayusin natin ang problema. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Magandang hapon Pilipinas at na ang ating paboritong programa tuwing Sabado. Kaya mo yan sa DCRH. At ako, andito ako ngayon ako sa Batangas, sa Tali Beach. Partner Cory, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, partner Ricky, at sa lahat ng ating mga kababayan. Habang inintay natin si Partner MR, ay siyempre, mainit pa rin ang balita tungkol dito. Sign daw, Partner Cory, si NBI Director Santiago. Hindi daw niya ma-take yung mga intriga sa loob ng ahensya. Hindi ba ganun talaga sa lahat ng mga iba't ibang departamento? Pati Alam mo, sa corporate world, ganun, di ba? pero alam mo, talagang out of retirement din kinuha si Director Santiago. Well-decorated police officer, naging judge, isang magaling ng investigador. So, nagsisilbi sa bayan. Tapos, iintrigahin yung mga taong apektado sa pag-revamp na sa NBI. Ayan, bumitaw. Sometimes, partner, when you think about it, it all ain't worth it. Di ba? You'd like to serve in government. I've served twice, pero it's not worth it. Yung gano'n na drug ka, magsismear ka. So, Bakit meron ba siyang mga reforma gusto syempre, niyang gawin sa NBI? pag dumating ka sa isang ahensya kasi, gusto mo talaga na magbago. Di ba? Even in the organizations you join, pag tinake over mo, di ba, at ikaw ang leader, siyempre gusto mo magbabago for a change, di ba? Change for the better. So, normal yon, partner, na pag may mga bagong tao na talaga, meron talagang effort gawa ng mga reforma, di ba? At dahil nga dyan, ito na, sabi niya sa sulat sa kay Paolo PM, ayaw na. Irrevocable resignation. At mahirap din ang trabaho na NBI Director. Irrevocable na. Yan ang tatanungin ko sana. Irrevocable. Ikaw, matagal ka na rin nagtatrabaho kasama ng Volunteers Against Crime and Corruption. Diba? And you do a lot with NBI. It's not easy to be the head of the national. Tama. Hindi madali yun. At saka mahirap kapag palaging pinapalitan ang mga heads ng mga government agencies, lalong-lalo na sa mga anti-crime agencies. Napakahirap. Correct. At sa mga iba't ibang grupo, makipag-coordinate sa lahat ng mga ibang kaso ng mga mahihirap, mga naging biktima ng krimen. Siyempre, kailangan ng NBI dyan. Kasi yan ang expertise yan, di ba, partner? Kailangan yung nandyan din, yung hindi naaabala ng mga intriga. Di ba? Intriga, siguro, isang natin stage. Hindi na niya kailangan yung intriga. Gusto niya magtrabaho, pero ayaw na niya ng intriga. And I don't blame him. Di ba? So, anong mangyayari ngayon? Wala pang replacement? Maghanap ng bago. Maghanap ng bago. Ang letter niya naka-address kay Pangulong Bongbong Marcos through Executive Secretary Samin. No? Wala pa na masagot kung tinanggap, pero irrevocable. Pagka irrevocable, kahit tanggapin o hindi, goodbye na. Hindi. Diba? Oo. So, it's final. It's final. Anyway, sa ating mga balita ngayon, siyempre, dito sa Department of Grade Reform, Partner Cory,
nagbuo ang DAR ng committee sa South Cotabato para pataasin ang kita ng at kakayahan ng ARBs or Agrarian Reform Beneficiaries sa 8 billion Vista Project. Ba? Makikinabang ang Agrarian Reform Beneficiaries sa mga bayan ng Tupi, Lake Cebu at Tiboli sa mas mataas na kita, mas matatag na merkado, conservation-based value chains at climate-resilient na sistema sa pagsasaka ng paglulunsad ng value chain innovation for sustainable transformation in agrarian reform communities or VISTA project. Ayun pala yung VISTA project. Upang simulan ang proyekto, buo ang DAR ng 3 expanded agrarian reform communities, coordinating committees na siyang mangunguna sa implementasyon ang VISTA project sa South Cotabato. Pinondohan ng 8.99 billion mula sa International Fund for Agricultural Development or IFAD. Layunin ng VISTA na palakasin ang kita at kabuhayan ng pamayanang bulubundukin sa Cordillera Administrative Region at Region 12 kabilang ang lugar sa South Cotabato. Nakatuon sa high-value crops tulad ng kakao at kape. Layunin ng proyekto na patasin ang kita ng magsasaka sa pamamagitan ng direktang pag-uugnay sa kapaki-pakinabang na lokal na pagdaigdigang merkado. Isulong ang napapanatiling paggamit ng lupa sa pamamagitan ng agroforestry at konserbasyon batay sa pagsasaka. Bawasan ang pagkalugi pagkatapos ng anihan sa tulong ng mas maayos na pasilidad sa pagproseso at imbakan. Palakasin ang koneksyon mula sa sakahan hanggang pamilihan para sa mas mabilis at epesyenteng paghahatid ng produkto. Kasama sa bawat EARCC ay ang mga alkalde ng bayan, Municipal Agrarian Reform Program Officers, MARPOS, mga leader barangay mula sa agrarian reform communities at mga kinatawan mula sa sektor ng kabataan, kababaihan, katutubong pamayanan, agriculture at people's organization. Ang mga EARC ay natataguyod ng institusyonal na multisektoral na pagtutulungan upang masiguro ang implementasyon ng project na ayon sa estratehikong layunin ng DAR habang tumutugon sa partikular na pangangailangan at prioridad ng mga lokal na pamahalaan at kanilang sinasakupan. Ang mga komiting ito ay hindi lamang formalidad, mahalagang plataforma ito para sa planong pangungunahan ng komunidad at sa paggawa ng mga desisyon tinitiyak na ng bawat tinig, lalo na ang ating mga agrarian reform beneficiaries. Ay marinig ang maisasama sa bawat yugto ng VISTA Project, ani ni DAR South Cotabato Provincial Agrarian Reform Officer, the second, Valerie F. Selmer. Maraming salamat sa leadership ni Secretary Conrad Estrella III ng DAR. At isipin mo ito, South Cotabato. Yung mga Marami partner naman yung kakinabang, VISTA partner. Project. At alam mo, partner, talaga ang Agrarian Reform, Department of Agrarian Reform, ang reach talaga niyan sa malalayo, sa mga agrarian reform beneficiaries, lalo doon sa mga lugar, kagaya ng South Cotabato, na nakakailangan ng, kasi medyo mabagal ang progress doon, malayo, di ba? At Cebu. pilit na ni Secretary Estrella na maabutan ang mga communities na malalayo, partner. Alam naman si Secretary Conrad, sa isang linggo, mula Wednesday hanggang linggo, halos lumalabas sa mga lugar. Kasi andyan nga ang mga concern ng mga agrarian reform beneficiaries. Maraming salamat sa DAR sa tulong, especially dito sa South. Tama. Maraming salamat, Secretary Maraming. Estrella. Okay. Kami mag-break. Pagbalik natin, kaagad natin tatalakayin ang
paborito segment ng lahat, ang happy, healthy at iba pa. At mamaya-maya ng konti, laging lang, huwag kayong aalis kasi makakausap namin partner Cory. Ulit, back in the show, si Dr. Albina Paulina Di Santiago at tatalakayin natin ang vision screening sa mga bata. Sa pagbabalik namin dito sa KMS sa DCX. Huwag kayong aalis. Tambay po mga kababayan.